Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa may bandang Espanya, Maynila, lumipat ako sa isang lumang apartment building para malapit sa universidad. Mura ang upa sa Unit 3B. Hindi ko na pinansin kung bakit halos walang ibang nakatira sa buong ikatlong palapag. Ang sabi ng landlord, nag-aaral daw sa ibang bansa ang mga kasama ko rito. Kampante naman ako. Ang mahalaga, may sarili akong kwarto at tahimik ang paligid para sa pag-aaral. Pero nagsimula ang kababalaghan makalipas ang isang linggo. Madalas ako nakakaramdam ng matinding pagod kahit maaga naman ako natutulog. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ang tinatawag nilang witch hour, magigising ako ng biglaan. Pero ang pinakakinakatakot ko ay hindi ang paggising ko, kundi ang hindi ko paggalaw. Sleep paralysis. Yan ang sabi ko sa sarili ko noong una. Nakadapa o nakatihaya ako. Gising. Naririnig ko ang mga sasakyan sa kalsada sa ibaba. Pero ni isang daliri ko ay hindi ko mailipat. Parang may 1,000 bakal na nakapatong sa dibdib ko. At doon na siya lumitaw. Mula sa ilalim sa paanan ng kama ko, unti-unti siyang umakyat. Isang babae. Napakaganda niya. Mahabang itim na buhok, mga matang may kakaibang pang-akit, at kutis porselana na parang kumikinang sa ilalim ng buwan. Nakasuot siya ng manipis at maitim na tela. Kahit noong una pa man, alam ko nang hindi siya ordinaryong tao. Ang lamig ng hangin sa paligid niya ay parang galing sa freezer. Dahan-dahan siyang dumulas papunta sa ibabaw ko. Umupo siya sa may baywang ko. At ang mga kamay niyang malamig pa sa yelo ay marahang gumapang sa aking dibdib hanggang sa leeg ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumalag. Pero ang tanging lumalabas sa lalamunan ko ay ang mahinang daing ng takot. Bakit, Iho? Bulong niya sa tainga ko. Ang boses niya ay parang musika. Malambot, mapang-akit. Pero may halong lamig na nagbibigay kilabot sa akin. Hindi ba't ito ang pinagdarasal mo bago ka matulog? Ang may makasama ka? Sa bawat pagdampi ng kanyang labi sa aking leg at labi, nararamdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Isang halo ng kakaibang init at sakit. Parang may unti-unting anong humihila palabas ng katawan ko. Hindi lang lakas ang nawawala sa akin. Pakiramdam ko, pati ang kaluluwa at init ng buhay ko ay sinisipsip ng paunti-unti. Gabi-gabi akong ganito, paulit-ulit. Nare-realize ko na kaya pala walang ibang nakatira sa palapag na ito ay dahil kinatakot niya sila. O mas masahol pa, may mga nauuna na ring hindi makaligtas. Hanggang sa dumating ang gabing napansin ko na ang isang bagay na mas nakakilabot pa. Habang nakapatong siya sa akin, habang hihigupin na naman niya ang lakas ko, sinubukan kong ipunin ang lahat ng natitira kong tapang at pilit na ibinuka ang aking mga mata para tignan siya ng isang diretsyo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Nawala ang magandang muka. Ang nakita ko ay isang nilalang na may balat na parang bulok na kahoy. Mga matang dilat na walang eyeball kundi puro itim na kawalan. At ang bibig ay puno ng mga tusok ng ngipin na umaagos ang itim na likido. Huli na para tumakas. Boses demonyo niyang sabi na umaalingaw sa buong kwarto. Hindi sa tainga ko, kundi sa utak ko. Buong gabi yun, naging matagumpay akong lumaban sa paralysis. At bigla siyang naglaho na parang usok. Agad ako nag-impake. Kahit hating gabi, tumakbo ako. Palabas ng gusali at hindi na ako lumungan kailan pa. Pero hanggang ngayon, taon na ang lumipas. Sa tuwing natutulog ako sa bagong tinutuluyan ko, kapag sumasapit ang 3:00 ng madaling araw, nararamdaman ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. At sa dilim, sa tabi ng aking kama, naririnig ang pamilyar na boses na pabulong na nagtatanong, Mismo ba ako?